Radioactive materials at substandard reinforcing steel ang natuklasan sa sinalakay na steel manufacturing facility sa isang barangay sa Davao City. Pinangunahan ng NBI kasama ang PAOK at iba pang ahensya ang interagency operation laban sa Davao Mighty Steel Corporation. Nasa 174 Filipino workers ang na-rescue dahil sa peligro ng patuloy na exposure sa radioactive materials. 14 naman ang naaresto, 10 Chinese nationals at 4 na Pinoy habang 7 ang pinaghahanap pa rin. With regards to the 10 arrested nationals, ang issue na usapan dyan is yung discrimination. Bakit yung mga workers na Pilipino ay pinakawalan at yung yung Chinese workers ay hindi pinakawalan? Those were the issues na nire-raise ng China Embassy before they issued that statement to me na Beijing is considering retaliation. Hindi na iba. It's not targeting about a certain nationality. It's not. It's purely implementation of the law. Ayon sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI, may nakitang radioactive isotopes gaya ng uranium-238, thorium-228, thorium-232 at radium-226 sa iba't ibang bahagi ng pasilidad. Kasama sa mga nakitang materyales ang finished rebars, furnace-related materials, industrial powders, dust, wastewaters at iba pang production residues. Wala rin umanong lisensya o authority ang kumpanya. Sa product testing, 4 sa 8 DMS rebar samples na binili sa commercial hardware store sa Mindanao ang bumagsak sa mandatory mass variation requirement. Mas lumaki pa ang public safety concern dahil may DMS marked rebars na nakita sa rubble ng mga gumuhong gusali matapos ang magnitude 7.8 Mindanao earthquake noong June 8. Nakitang mga ito sa mga paaralan, ospital, government buildings, barangay health centers at mga bahay sa Sarangani, Davao del Sur at Davao Occidental. Tinitingnan sana natin dito nga yung mga naging involved na metal companies na to, kung sila ba yung nag-produce nito. So to the surprise ng investigating natin, yung sa Sanjia meron doon, may presence, but yun nga sinabi ko kanina, 70% nung nasalanta, yung natamaan ng lindol, DMS yung marking. So nung nakita namin na marking na yon, we continue surveillance, nagkaroon ng mga test by then sinubject natin sa testing ng standards at nung bagsak na nga, na-establish natin na mukhang sa standards bagsak and the possibility also of the presence of the radioactive materials. So yung ginawa natin papunta dyan, that is we applied a search warrant. Na-refer na ng NBI ang kaso sa DOJ para sa posibleng paglabag sa mga batas sa nuclear safety, hazardous waste, environmental compliance at consumer protection. Radioactive materials at substandard reinforcing steel ang natuklasan sa sinalakay na steel manufacturing facility sa isang barangay sa Davao City. Pinangunahan ng NBI kasama ang PAOK at iba pang ahensya ang interagency operation laban sa Davao Mighty Steel Corporation. Nasa 174 Filipino workers ang na-rescue dahil sa peligro ng patuloy na exposure sa radioactive materials. 14 naman ang naaresto, 10 Chinese nationals at 4 na Pinoy habang 7 ang pinaghahanap pa rin. With regards to the 10 arrested nationals, ang issue na usapan dyan is yung discrimination. Bakit yung mga workers na Pilipino ay pinakawalan at yung Chinese workers ay hindi pinakawalan? Those were the issues na nire-raise ng China Embassy before they issued that statement to me na Beijing is considering retaliation. Hindi na iba. It's not targeting about a certain nationality. It's not. It's purely implementation of the law. Ayon sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI, may nakitang radioactive isotopes gaya ng uranium-238, thorium-228, thorium-232 at radium-226 sa iba't ibang bahagi ng pasilidad. Kasama sa mga nakitang materyales ang finished rebars, furnace-related materials, industrial powders, dust, wastewaters at iba pang production residues. Wala rin umanong lisensya o authority ang kumpanya.
Sa product testing, 4 sa 8 DMS rebar samples na binili sa commercial hardware stores sa Mindanao ang bumagsak sa mandatory mass variation requirement. Mas lumaki pa ang public safety concern dahil may DMS marked rebars na nakita sa rubble ng mga gumuhong gusali matapos ang magnitude 7.8 Mindanao earthquake noong June 8. Nakitang mga ito sa mga paaralan, ospital, government buildings, barangay health centers at mga bahay sa Sarangani, Davao del Sur at Davao Occidental. Tinitingnan sana natin dito nga yung mga naging involved na metal companies na to, kung sila ba yung nag-produce ito. So to the surprise ng investigating natin, yung sa Sanjia, meron doon, may presence, but yun nga sinabi ko kanina, 70% nung nasalanta, yung natamaan ng lindol, DMS yung marking. So nung nakita namin na marking na yon, we continue surveillance, nagkaroon ng mga test by then sinubject natin sa testing ng standards at nung bagsak na nga, na-establish natin na mukhang sa standards bagsak and the possibility also of the presence of the radioactive materials. So yung ginawa natin papunta dyan, that is we applied a search warrant. Na-refer na ng NBI ang kaso sa DOJ para sa posibleng paglabag sa mga batas sa nuclear safety, hazardous waste, environmental compliance at consumer protection. Radioactive materials at substandard reinforcing steel ang natuklasan sa sinalakay na steel manufacturing facility sa isang barangay sa Davao City. Pinangunahan ng NBI kasama ang PAOK at iba pang ahensya ang interagency operation laban sa Davao Mighty Steel Corporation. Nasa 174 Filipino workers ang na-rescue dahil sa peligro ng patuloy na exposure sa radioactive materials. 14 naman ang naaresto, 10 Chinese nationals at 4 na Pinoy habang 7 ang pinaghahanap pa rin. With regards to the 10 arrested nationals, ang issue na usapan dyan is yung discrimination. Bakit yung mga workers na Pilipino ay pinakawalan at yung yung Chinese workers ay hindi pinakawalan? Those were the issues na nire-raise ng China Embassy before they issued that statement to me na Beijing is considering retaliation. Hindi na iba. It's not targeting about a certain nationality. It's not. It's purely implementation of the law. Ayon sa Philippine Nuclear Research Institute o PNRI, may nakitang radioactive isotopes gaya ng uranium-238, thorium-228, thorium-232 at radium-226 sa iba't ibang bahagi ng pasilidad. Kasama sa mga nakitang materyales ang finished rebars, furnace-related materials, industrial powders, dust, wastewaters at iba pang production residues. Wala rin umanong lisensya o authority ang kumpanya. Sa product testing, 4 sa 8 DMS rebar samples na binili sa commercial hardware stores sa Mindanao ang bumagsak sa mandatory mass variation requirement. Mas lumaki pa ang public safety concern dahil may DMS marked rebars na nakita sa rubble ng mga gumuhong gusali matapos ang magnitude 7.8 Mindanao earthquake noong June 8. Nakitang mga ito sa mga paaralan, ospital, government buildings, barangay health centers at mga bahay sa Sarangani, Davao del Sur at Davao Occidental. Tinitingnan sana natin dito nga yung mga naging involved na metal companies na to, kung sila ba yung nag-produce ito. So to the surprise ng investigating natin, yung sa Sanjia, meron doon, may presence, but yun nga sinabi ko kanina, 70% nung nasalanta, yung natamaan ng lindol, DMS yung marking. So nung nakita namin na marking na yon, we continue surveillance, nagkaroon ng mga test by then sinubject natin sa testing ng standards at nung bagsak na nga, na-establish natin na mukhang sa standards bagsak and the possibility also of the presence of the radioactive materials. So yung ginawa natin papunta dyan, that is we applied a search warrant. Na-refer na ng NBI ang kaso sa DOJ para sa posibleng paglabag sa mga batas sa nuclear safety, hazardous waste, environmental compliance at consumer protection.